Okay. Good afternoon po sa mga magigiting na lingkod ng Panginoon, sa atin pong Doctor of Ministry. So, welcome po sa atin po pag-aaral ngayong Sabado. At ang atin po subject, Man, His Nature, and Destiny. Nasa chapter 5 na po tayo. Ang pag-usapan po natin about purgatory. Is there a purgatory? Meron bang purgatorio? So, sige, bago po tayo tuluyan mag-aral, manalangin po muna tayo. Pastor Marlo, open us in prayer. Hindi, Panginoon, hindi pwede mo malapit sa iyong katulukan sa halin ito, sa ating Diyos, upang aming po Diyos pagkalog sa inyo. Panginoon, na aming po na pinakawan tayo at Espiritu sa aming pong pag-aaral, Diyos, at patuloy po na ilangkap, Panginoon, na kapangyarihan, badal na siya po na siya po ng guro, sa tagapagturo, kami po rin sa inyong division, gabay, Panginoon, aming mga aral ng Diyos ay tumubugo sa bawat isa sa matapaglupa, Panginoon. Tumulong po ito sa aming pagpagturo. Samahan po sa aming po ng pagkakali. Bibigyan na po, Panginoon. Alam mo ito ang gagaling po sa iyo. Diyos, yung seryohan, ang panalangin po, Ama, sa pangalan po ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Amen. So, yun po yung malaking katanungan. Meron bang purgatorio? Ang purgatorio po ba ay biblical? Masisipat po natin ngayon kung ano po ang terminology na ito na purgatory or purgatorio. Sa manual po natin, sabi nga before bringing our study on the intermediate state to a close, the doctrine of purgatory ought to still to be considered, especially since so large a segment of the professing church holds this doctrine. Marami raw po naniniwala dito. Diba? Lalong-lalo na pag ikaw ay Katoliko. Diba? If you are a Roman Catholic. No po. So, ang ibig sabihin ng purgatory or purgatorio, sa kanila, hindi sa Kristiyano, no? Kasi tayo mga Kristiyano, we do not believe sa tinatawag na purgatory. No? So anong meron doon? Anong doktrina nakapaloob sa purgatorio? Sabi nga, ang purgatory, ayon sa kanila, o ayon sa definition, it is a temporary state or place. Temporary state or place where the souls of deceased undergo purification to achieve holiness, to enter heaven. Wow, ang ganda na. Matindi yung kanilang kaya hinango ito, no? Sabi temporary state, pangsamantalang kalalagayan na o kaya pansamantalang lugar, na kung saan yung kaluluwa raw po ng mga namatay, ay nag-undergo ng purification. May purification pa pala doon. May paglilinis. Ayon sa kanilang mga katuruan, upang sa ganon, when they purified, mararanasan nila yung tinatawag na kabanalan. Para makakapunta ng langit. So, paano sila mapopurify? Di ba? May purification pa pala doon sa langit. Through prayer. Yun nga. Oh. Kasi pinapipray yung mga patay. No. Yan yung tingnan natin. Biblical ba yan? Yan ang, kaya nahanguyan sila sa purgatorio. Lalo na yung wala. So, una, yun nga, tama yung sinabi, by prayer. By prayer. Sino magpipray? Mga buhay ng mga kamag-anak. O kaya, mas matindi kung ang si Pope Leo XIV ang magpipray. Di ba mayroong Pope Leo XIV na? Pope Leo XIII nun dati. Ayon sa kanila, hindi ayon sa salita ng Diyos.
Okay, magbayad ka ng malaki-laki kay Father. Mas malaki, Mas mabilis, mas malaki, maputi. mas mabilis ang pag-ahon o yung purification. Ganun yung kanilang teaching no? Oh. Pero ang purgatory nga parang ang tawag pa rin nila temporary punishment. Temporary punishment. Temporary lang. Hindi eternal. Oo nga. Pang forever. Kaya Temporary lang. kaya po pwedeng yung temporary mas shorten, Yes, pwedeng... napaikli. Walang ibang lahat dadaan sa ilang sa purgatory lahat. Walang diretsong hindi na. Talagang lahat dadaan. Purgatory muna doon. Lahat dadaan. Wala Oo. sila aral na Na hindi diretso na. langit. Wala. Punta ng langit. Wala. May ito meron silang parang pinaka-intermediate state nila ito Di ba? So, lahat Kaya ganun. hanguin mo sila. Oo. Hanguin mo sila. Oo, sa pamamagitan ng panalangin, toring-garing. Di ba? Siniyasat ni Dr. Sirgal yan. Oo. Sa libro niya, sinabi niya. Oh, paano pa? By alms. Ano yung alms sa Tagalog? Yung alms. Limos. Limos na mga kamag-anak din. Yes. Oh, yun. Kaya, di ba? Kaya yayaman talaga sila, no? Limos yung kumagana. Oo. O sa iyo yung The more na, kabiyak na the more pintuan na ng simbahan. nagkakaloob ang mga kamag-anak na buhay. Oh, alang, Father, $100. Alang-alang sa aking kapatid o namatay o tatay. Di ba? Kaya sa misa, meron silang tinatawag na yung panalangin sa patay, pero may bayad yun. Bayad yun, Oh. Okay. Pangatlo po, by giving, by good works of living. Yung, pwede ikaw pala salvatori, o tagapagligtas ng, ng namatay mong kamag-anak. Di ba doon sa Mormons naman, mayroong baptism of the dead Ang baptism na lang naman nila, magpapabautismo yung mahal sa buhay na buhay. Alang-alang sa namatay na kamag-anak. That is baptism of the dead. Para maligtas yung mahal sa buhay na namatay. Kaya yung mga maling mga katuruan na yan. Puro unbiblical no? Good work of living. Hindi na kailangan imbestiga talaga. Maling-mali. Hindi na di ba? kailangan ng talino para Pero ang daming naniniwala. Oo. Yan ang masakit na katotohanan yan. Di ba? So ano pa? By sacrifices of the mass. Papamisa. O mga sakripisyo. Sabi nga the souls in purgatory are detained there until the last parting is said or is paid. Nakakulong ka doon sa purgatorio hanggang sa huling yung pagbabayad, last parting is paid. Ang galing. Yun ang magbabayad. Pera-pera ito, Puro pira. pa 3 gifts dyan. Kaya Pareho. hulugan. Pwede, sagang Oh. para. Ay, kung nagmamadali ka, Father, mahal na mahal ko yan yung aking tatay na yan Ito na po ang 1 million. Wow. Para mapabilis. Pwede, no? Sabihin, lahat pa rin Depende sa misa. lahat pa rin pupunta sa langit. Yan nga. Lahat pa rin. May mapapabilis, may kung gusto mo mapabilis, May corruption din ba sa pare? Ang tawag gano'n? Sideline na nila. Isang milyon. Lahat ng panalangin, may bayad. oo. Wala nang resibo. The more prayer, the more na mapapabilis ang nasi-shorten. Sabi ang sekretary ng pare, pag walang resibo, mas mabilis. Diba? Wow. Kasi bubulsan nila yun. Kasi marami. Pag nabayaran na, merong tinatawag na final salvation. Ma-assure na yung final salvation. Sa amin, sa probinsya namin, pagka ang pare umagat sa'yo, sikat ka. Umagat sa bahay na doon namin. Oh. Yes. Bless ka. Kasi sa mga lugar na yun, Oh. Paros,
Mag-viral ka na, yung paro magat sa'yo. Parang Yeah, gano'n. oo. Parang gano'n. Oo, Siguro iba yung pagdalaw. Iba yung ano, Iba yung pagbisita ng father, ano? parang Blessed ka, ganun ba? Oo. Parang sa Israel din, pagka ikaw napuntahan naman ng rabay, Oo. ng guro, di ba, ng rabay, iba ang estima mo doon. Talagang magkakatay ka ng lechon. Lilechon ka doon, di ba? Ang sa mga fiesta, pag 9, Pag ang pastor ang dumalaw. Pasensya na, wala kami. Bigla muna. para yung pastor dumalaw, ito sa bilang. Si Pastor Pan may dala. Kaya nga. Oo. Hindi ka pa magbibigay. Totoo yun. Ayokong papabigat doon ng meriente, kung pamirni, hiya ako siya. Ayaw pa magpabiis pagka Oo. dahilan sa iyo. Kaya ako talaga yung maghahanda ng merienda, malang kahit malang pantigo. Kasi baka mangutak pa sa kapitbahay. Oo, hindi ka man lang, papinamarian. Grabe, no? Okay, sabi nga, ito, merong account si Pope Leo XIII. Kasi Pope Leo XIV na ngayon, no? Pope Leo XIII, sabi niya, the faithful who shall dead for at least a quarter of an hour. So, ano yun? Ano yung quarter of an hour? 15 minutes, the books of the sacred scripture, equivalent of indulgence of 300 days. It is 15 minutes devotional Bible reading. Meron no, parang gano'n, may devotional Bible reading, ano. So, Mabawasan yung sentence ng 300 yun. days. Ano yun? Babas, ano? Indulgence na 300 days, eh, no? Kaya- exercise ng Kaya yung 15 minutes daw na devotional Bible reading, bawas ng bawas. Bumabawas ng, 300 days, ano? Kaya na ako talaga si Oo nga, di ba? invento ko na yun. Kaya, edi kung 30 minutes na Bible reading, may bayad yun eh. May bayad yun, di ba? Yung 30 minutes na Bible reading, kasama na yung misa. Edi, kapatid, nabawasan na ng sa halip na, ano ba yan, 1 million days ba? Ilan? Halimbawa, sentensya sa mo, 100,000 days. O, for example, ganun, Pero may ganun silang invento, no? O, di kung bawat magpamisa ka lang, 15 minutes. Di ba? Ang bawas, laging 300 days. Wow. Oh, hindi naman katama. Saan? Nango yung katuruan na yan, That is unbiblical, mga kapatid. Mabuti nga, nalaman natin ang katotohanan. Kasi ano sabihin ng pari, okay sa atin eh. Yes, oo, noon. Pagka sinabi nila, totoo yun. Diba? Paniwala ka. Kasi hindi naman tayo nagpapasa ng Biblia, kahit basahin mo, may maintindihan eh. Oo nga. Kaya kung ano sabihin ni Father, Kapatid, sentensyado yung yung tatay mo sentensyado ng halimbawa, sabihin nila ilang taon o ilang daan taon. So kung halimbawa sige Father, araw-araw pag-pray mo ng 1 hour. O di ilang araw-araw mababawasan ng 300. Di ba? Kung 15 minutes, apat na 300. O di araw-araw nababawasan ng sentensya niya ng 1,200 days. Depende sa giving, sa pagbibigay mo. Hindi mayroon palang yung sentensya mo, apat na buhay na pagkabilanggo. may iwan pa rin sa impyerno. May pag-asa pa rin talaga, masya-shorten talaga. Hindi, Bishop, sabi niyo, kung ganyan ang doktrina ng Catholic, wala na may iwan sa impyerno kasi may tumutulong sa kanila sa Wala. pamamagitan. Wala kasi alam eh. May iwan pa rin yung mga walang pambayad. Oo. Wala pa kailan dun sa Lalo na kung mahal Kaya, naman. karamihan ng mga tao sa langit, may yaman. Yeah, may yaman lang. O tama sinabi mo. Paano nga walang pambayad?
ngayon, kung nandun ka, di pa nababayaran, Oo. may inquest ka na. Oo. Pag na-inquest ka na, wala. Paano yan, Father? Wala kaming pera. Yung ano mo, yung matatagalan yan. Matatagalan ang inquest niya, di ba? Matatagalan yung pagka... Pati sa impyerno, May suhulan pa rin. Merong bribery pa rin, ano? May bribery pa rin, eh. Pero meron hindi na po dumaan ng ng purgatorio. Ay, meron na, diretso. Sabi ng asawang lalaki, tinanong ni San Pedro, may asawa ka ba? Meron po. Sabi ni San Pedro, diretso mo na sa langit yan, nagdusa na dito sa lupa. Diretso, no? Sabi nga purgatory in Roman doctrine o Roman Catholic doctrine. Pakibasa nga, Bishop Al, yung The mga... purgatory of the Roman Catholicism must be confused with Hades, which both do reigns right, version of its revision take to be hell, though Catholic writings on Hades are anything but clear. Tuloy po. According to Roman Catholic teaching, purgatory is that state of suffering after death, in which the souls of those who die in venial or slight sin, or who is still owed some debt of temporal punishment for mortal sin, are rendered fit for heaven. These sufferings in purgatorial planes may be shortened by the prayers, alms, and other good works of the living, especially by the sacrifices of Yan, nabagin na natin. of the Mass. Tuloy po. Although, the souls... Although the souls in purgatory are detained there until the last parting is paid, their final salvation is assured. In this, of course, it differs from hell, from the Roman Church, distinguish between temporal punishment in purgatory and eternal punishment in hell forever. That the pains of purgatory are intense. However, is the united testimony of the Church, some of its theologians declaring that purgatory differ from hell only in that the latter is eternal. Only in that the latter is eternal. Yung hell is eternal. Purgatory is temporary. No? Yun ang kanilang So napag-usapan natin noong nakaraan, malinaw naman na sa atin yung Sheol sa lumang tipan, ang terminology. Ito ay pwedeng mag-interpret or kumatawan sa libingan. Di po ba? At pwede rin siyang hell na literal, impyerno. No? Sheol. Maging sa bagong tipan naman, Hades naman ang term, no? Hades or Hades. O pwede siyang libingan at pwede rin depende sa pagkakasulat kung hell or impyerno talaga. Kasi ang hell, ito ay eternal punishment, punishment doon sa kabilang buhay. At sa kanila, merong purgatory. At itong purgatory, ito yung intermediate state, yung parang pang temporary state ng na kung saan nandoon ang kaluluwa ng mga namatay na kamag-anak. O nakakulong o naka-detain doon. So yun ang kanilang mga paniniwala. At dito nga sa manual natin, nabasa natin dito na sabi nga Pope Leo XIII granted to the faithful who shall read for at least a quarter of an hour the books of sacred scripture
with the veneration due to divine word, and as spiritual reading, an indulgence of 300 days. 300 days, indulgence. So, ano ibig sabihin ng indulgence? An indulgence, of course, is the remission in whole or in part of the temporal punishment due to sin. That is the meaning of the word indulgence. Ano raw ito? Tagalog? Remission? in full. Ano Temporal punishment. Pwedeng whole o kaya part, ng tinatawag na temporal punishment dahil sa kasalanan. No? Now, the fact. Ano yung fact na ito? Merong 15 minutes of devotional Bible reading can gain 300 days indulgence indicates that the suffering of purgatory can be measured by days and years. No? Not eternal. No? Ibig sabihin, days and years. But beyond these teachings, as to purgatory are vague and indefinite. Indeed, the Council of Trent bade bishops to teach the sound doctrine of purgatory, but exhorted them to exclude from popular address the more difficult and subtle questions relating to the subject. So, ano ibig sabihin ng ng tinatawag na indulgence? Di ba merong indulgence diyan na sinabi, no? Ito na po yung cancellation of debt. Wow. Wow, canceled na, Grabe Delete na, madidelete pala, yung mga or cancellation of charge or penalty. Di ba? Kaya merong indulgence eh. Sabi nga, ang indulgence, remission of part or all of temporal and especially purgatorial punishment according to Roman Catholicism is due for sins whose eternal punishment has been remitted and whose guilt has pardoned through sacrament of reconciliation. Paano raw po ang yung tinatawag na yung kanilang yung punishment, yung eternal punishment has been remitted and whose guilt has pardoned. May pardon, di ba? Sa pamamagitan ng alin? Sacrament of reconciliation. May sakramento ng reconciliation pala sa kanila. Kita niyo. Ang layo-layo sa, di ba? Pero paniwalang-paniwala sila diyan. No? Yun ang kanilang paniniwala. Lihis na lihis. Meron yan silang meron silang pang diyan, pampatunay na hindi natin alam. Kasi kaya nilang yan pagtanggol. Yes, oo. Ilalaban nila talaga yan. Oo. Universal na nila yan. Totoo. Pero yung ibang talata nila, yung talata nila, kung may talata mang gamitin, hindi sa 66 na aklat. Wala. Hango sa apocryphal. Yung apocryphal books. Oo. Meron kasi dito. Oo. Wala. Dito, sablay sila Tagalog rito. Bible ng mabuting balita. Sa gitna yun May apocryphal. Kahit yung unang King James Version na nilabas, may apocryphal yun. Yung nila kinukuha yan. Oo. Ito nga yung mga binabasa nila eh. Yung sa Daniel ang pangalan ng binasa nila. Pero iba yung kwento, hindi yung tungkol dun sa nakalangsulat sa Bible. Oh. Okay, so tuloy natin. Next page. Purgatory not in the scriptures. Yan, yun po yung gusto natin patunayan. For the sake of our Roman Catholic, mga friend naman natin sila,
So, we quote all scriptures relating to this subject from the Douay Rheims version, no? Kung Old Testament, and from the confraternity revision, kung New Testament, ano? It should be observed at the outset that the doctrine of purgatory is nowhere to be found in the Word of God. Dito sa 66 na aklat natin, ha? Wala yan dyan. It is not in the Bible. Ayan, mga kapatid natin, mga friend naman namin kayo, no? Wala po sa Bible yun. Yung tinatawag na doctrine of purgatory. This is of basic importance. So the few isolated verses or fragments of verses which Rome uses to support the doctrine say nothing about purgatory. Ito po yung kanilang ginagamit. Hindi rin purgatory ang or about temporal punishment inflicted to make men fit for heaven. They are only supposed to refer to it by inference. Second Maccabees chapter 12 Masa. verse 43 hanggang 46. Meron kayong Bible dyan, Second Maccabees? Okay. Nasa apocryphal books yan, ha? Na sabi nga ron, which is most prominently cited in support of the doctrine, no? Ito yung sinasite nila, kinukuha nila about the doctrine of purgatory. So, but does not say anything about it. No? Kung meron tayong Bible sana, there, valiant Judas is shown making arrangement for prayers for the sins of the dead, that they might be raised again. For if he had not hoped that they that were slain should rise again, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. Oh. Di ba? Kung walang pagkabuhay ng mga gulit daw, sabi noon, so, superfluous at saka walang katuturan ang manalangin o ipag-pray ang mga patay. Ano? Meron ba kayo salin dyan ng 2 Maccabees chapter 12? Pero, pakibasa lang po yung mga kapatid natin dyan, ng mga kaibigan natin ng mga Roman Catholic. Ano? Wala pong, wala pong kinalaman yung salitang purgatory. Hindi po masususugan ng Bible. No? Wala, from Genesis to Revelation, ang 66 na aklat. At meron mang ginamit, 2 Maccabees, hindi po siya connected sa purgatory. No? So, this is very statement is one of the proofs that the books of Maccabees are spurious. Ito, Bishop. Meron ka? Meron. Sige, pakibasa na. Yan, meron. 43 to 46. Second Maccabees 12, English 43 to 46. English lang. And making a gathering, sa 43, making a gathering, he sent 12,000 drunks, drachms, ano ba to? Of silver to Jerusalem for sacrifice to be offered for the sin of the dead, thinking well and religiously concerning the resurrection. Verse 44. For if he had not hoped that they that were slain should rise again, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. Tama yung pinagkunan nila. Oo nga, di ba? Patingin nga, 45. 45. And because of consider that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid up for them. 46. It is therefore a holy and wholesome to pray for the dead, that they may be loose from sin.
Grabe. Ano nga, Pastor? Basahin ko sa Tagalog. Walang Tagalog yan? Ito meron. Ay, yan pala. O, sige, yan. Tagalog. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot hanggang Umabot. sa 4 na librang silak. Apat na. At ipinadala ito sa Jerusalem Okay. upang ihandog na pantubos sa kasalanan. O, pantubos sa Ginawa kasalanan. ito ni Judas sapagkat naniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga Oo. Siya patay. dyan kasalanan. Kasalanan. Dito Oo. din sa English eh. 44. Oo. 44. Kung hindi siya umasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin sa mga namatay na. 45. 45. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng mga namatay ay mananatiling makadiyos, ay tatanggap ng dakilang gantimpala, ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasalak ng mga namatay ay patawan. Ginawa niya ang paghahandog upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay na ito patawan. ay patatawarin. Yeah. Yung baglit. 2 Maccabees chapter 12 verse 43. Basahin ko uli. English version. Yan. Kaya pala pinagpasin yung Okay. Sa Matibay din yung ano nila. 1243 kaya matibay yung ano. Meron silang meron silang- Dewey version 1819 naman. And making a gathering, nagkaroon ng gathering, he sent 12,000 drachmas of silver to Jerusalem. Anong purpose? For sacrifice to be offered for the sins of the dead. Then, Sacrifice to be offered for the sins of the dead. tinukoy patay No? talaga eh. Bakit sila na ganon? Thinking well and religiously concerning the resurrection. That is their thinking. Ganun din, yung paniniwala din nila. Meron na silang doktrinang dala eh. Naniniwala sila na regarding sa resurrection. That is their thinking. Verse 44, for if he had not hoped that they that were slain should rise again, no, sabi sila po, kung hindi sila na umaasa, no, na yung mga pinatay ay hindi uling mabubuhay, it would have seemed superfluous and vain to pray for the dead. So, yun ang sabi, no? And because he considered that they who had fallen asleep with godliness had great grace laid up for them. Oh. So, ano sabi? At dahil diyan, kinukonsider daw na sila mga bumagsak o namatay na godly. Ay, paano yung ungodly? Di ba? Kasi sa kanila, yung godliness, merong had great grace laid upon for them. Yung mga godly na mga namatay. Di ba? Di ba paano yung ungodly? Mamamatay tao. Oo, di ba? Kriminal. Meron bang dito sa mga, alam naman natin kapag ka-godly, alam natin na papunta ng langit yan, di ba? Oh, verse 46, it is therefore a holy and wholesome thought to pray for the dead that they may be loose from sins. So, tama no? 2 Maccabees. Okay, tuloy natin ito. Ito yung yung inconsistent. Ano ba tayo? The Hebrew, of course, never recognized the Apocrypha of God and remember the oracles of God were entrusted to them in Romans chapter 3 verse 2. Indeed, it was not until the Council of Trent in 1545 AD that the Roman Church first added the Apocrypha to the sacred scriptures. It's strange that the Roman Church, which claims to be man's supreme authority and guide on earth, should have remained in ignorance for 1,500 years. Wow. Oh, di ba? As to whether or not these books were the inspired Word of God. No? Kung meron man ganyan sa Maccabees, tayo mga mananampalataya, we believe
that the book of Maccabees are not inspired word of God. Sa kinasihan. Hindi niya kinasihan. 66 na aklat lang ang ano. Ba? For that matter, purgatory itself was not proclaimed as a doctrine of the Church of Rome until 1438. Oh. Ang purgatorio raw po, ang doktrina ng purgatorio, hindi po siya, sabi nga, for that matter, purgatory itself was not proclaimed. No? Hindi kinilala. No? As a doctrine of Church of Rome, hanggang kailan? Hanggang 1438 AD. So we wonder about all the souls in purgatory all the time when the church was not even sure it existed. Oh, di ba? Amazing yung mga ganun Samantalang hindi naman kinilala. So before we proceed, then mark well that purgatory is a doctrine of the Roman Church, not of the Word of God. It is the doctrine of the Roman Church. It is not, no? But it is not the doctrine of the Word of God. Wala sa Bible. No? Nowhere in the Roman Catholic Bible is it mentioned or taught. Oh. Tingnan na. Nowhere. Sabi po, no? Hindi raw na-mention. No? Sa Catholic, Roman Catholic Bible mismo. Hindi nababasa yon. So it is clearly a case of ecclesiastical versus scriptural authority. Oh. In other words, may laban may paglalaban. Is it scriptural authority or ecclesiastical authority? For them, ecclesiastical authority. Church ang siyang nagdoktrina. Wala sa Bible, hindi scriptural. Amen? Ano kaya yung tsura, Bishop, ng purgatory? sila lang nag-iisip ng ano. May mga apoy din doon. Pero sabi yan, different from hell. Different from hell, oo nga. Siguro ang difference lang doon dito, temporary, sa hell, Nakatipid lang doon. pero parang ang picture na, same as hell din ang Parang hindi ka pa rin nadal. Same as hell, but Parang hindi ka pa rin nadal temporary. sa lupa, nasa CCJ ka pala. Oo. may punishment pa rin Oo nga. Pakulong ka pa rin. Temporary punishment. Pero pwede mas-shorten nga Pero ang itsura ng purgatory na yun. Pero hindi mo nga mailarawan. Sa nila, imaginary lang nila. Pero unbiblical. Parang gumawa lang Oo. sila ng pelikula. Yes, ganun lang yun Eh, Dagdag sila ng mga... dagdag na lang yun. Ecclesiastical yun. Diba? Kasi bawat simbahan naman, merong nagdadagdag ng doktrina nila Tawag doon, ecclesiastical Oo, di ba? Halimbawa, Iglesia ni Cristo. Oh, may mga ecclesiastical sila, teaching, Mormons. Di ba? Pero lumilihis dito sa scriptural, sa salita ng Diyos. No? Oh, nakita natin, nasipat natin sa mga pag-aaral natin. We believe in intermediate state. Tama ba? So, merong intermediate state ang katawan, physical, ang soul, merong intermediate state. At darating ang panahon sa resurrection, what happened? Bibigyan na ng immortal body yung katawan. No? Ikaw man ay unbeliever or believer. Pero, kompleto ka na, ang eternal punishment talaga yung second death, di ba? Doon na, buo na. Saka anong reason na sabi mo dito, merong mapupunta sa hell? Oo. Sabihin, anong reason? Nasa purgatory siya. Anong reason? Bakit napunta pa rin sa hell? Yun Yeah. Yun nga Sino lang sa bigay? Yung walang pambigay. Sino lang? Walang pambayad ng prayer. Di ba? Kasi nga, biro mo, kung magpapapray ka ng 60 minutes a day. Sabi ko nga sa inyo, 1,200 days yun ang kanilang pwede mabawa sa
hatol sa kanila. According to Pope Leo XIII, yung kanyang sinabi. Your Bishop, merong mga convent, yung katulad ng Sister of, yung mga madre, usually yan ang kanilang Carmelite, mga Sister Carmelite, na ang trabaho talaga nila is to pray for those who Oo. Yan ang kanilang ministry, no? Ministry. Yan ang nanalangin talaga sa kanila. Di ba yung mga Twin Sisters? Sumama ko sa mother ko noon. Yung mga mother na hindi nagpapakita ng mukha, meron close. Bibigay ka lang ng ano, tapos donation. Oo. Pananaw. Di kaya nga, di ba? Carmelite. Awa ninyo, sarado na yun. Nasa natin. Saka, wala na gusto mag-madre, di ba? The latest news ng Catholic, wala na gusto mag-madre. Ang dami ng mga konbento, not seminary, konbento. Ang sinarado dahil wala na gusto mag-madre. Sa Europe lang, as far as latest mo nakita sa YouTube, ang dami ng mga convent na mga madre. Sinarado na ang kanilang convent because nga, wala na gusto mag-madre. Pero yung mga seminary, kahit paano, meron pa. Pero mga madre, Pero I remember when I was a kid, mama ko ng mother ko sa Antipolo. Hindi siya ng prayer sa mga Carmelite. Nagbigay siya ng donation. Nagbigay pa siya ng mga itlog. Tapos hindi nagpapakita yung mga madre. Parang nagmamas. Marinig mo yung boses na pag nagpapakita. Bibigay mo yung donation mo. Tsaka yung mga regalo. So, kaya kailangan talaga natin mag-aral talaga ng ano. Kaya kanina sa subject natin sa hermeneutics, why do we need to study hermeneutics? Una, because false doctrine is everywhere. Di ba? Kalat na kalat eh. Pangalawa, because of our tendency to understand the Bible in the light of our personal experience. So, pangatlo, because of our loyalty to the traditions and leadership of the church. Oh. Yan yung mga kadahilanan eh. Yung loyal na sila, no? Sabi nga you shall know the truth and the truth shall set you Yun. free. Ibig sabihin, hindi yung truth, yung knowing the truth, yun ang talagang importante. Yung truth na ganyan. Pag hindi mo Pero nalaman, wala pa rin. wala kang kalayaan, walang laya. Kailangan malaman nila. Yung biblical truth ang kailangan. Ito magpapalaya. So, unbiblical talaga. Okay, inconsistencies of the doctrine. Yung inconsistency. Though we do not wish to offend, ayaw namin kayo ma-offend, our Catholic friends. There are several pointed questions which must honestly be asked. So, with purgatory, the place of agony and torment, it is supposed to be, is it not strange that a mere 15 minutes of devotional Bible reading should procure 300 days of indulgence as stated in the opening pages of the Confraternity Revision of the New Testament? Yun ang tanong. Di ba? So, gaano katotoo ito? Saan hinango? No? Na 15 minutes na Bible reading, tapos merong 300 days na katumbas ng pag-awas o pagkalas, pagtanggal ng punishment. Di ba? Okay, pangilang unang tanong. So, sabi nga, with indulgences indirectly offered for sale. Oh. Di ba? It is offered for sale. Yung indulgence pala, di ba? Sabi ko nga, pinag-usapan natin, the more na mayaman ka, the more na makakapag-request ka ng Bible reading and prayer for your loved ones na mga disease. No? Hindi libre sa kanila yung indulgence. May bayad. Buti pa sa barangay. Oo, di ba nagbabayad? Hindi ka na Yun nga offered for sale as is constantly done, especially in connection with masses. Lalo na, iba pa siguro yung pamisa ka.
Pag nagpamisa ka kaya, meron bang turo sila roon? Special. Binabanggit po yun eh. Meron silang isa na pag binabanggit yung pangalan ng mga namatay. Sa misa? May bayad po yun pagkabanggit. O yung hermanang mayor. Para. Babanggitin nila yung pangalan ng patay. Pag sa barrio Yun yes nga, ka. no? Pag hermanang mayor ka, sa'yo ate kong pare. Kaya nga, yun nga. Ulitin nga. With indulgences indirectly offered for sale, as is constantly done, especially in connection with masses, do not the rich have a better chance than the poor? Exactly. Pasok na, di ba? Eh di, mapalat ka pag mayaman ka, kasi nga, makakapagpamisa ka, o makakapagpa-prayer ka, di ba? Eh, mahirap ka. Yun na, eternal ka na dyan. Wala kang pambayad eh. Ibig sabihin yung mga mahirap ang pupunta talaga sa impyerno. Opposite sa ano ni Cristo, no? Kaya mapayaman. Opposite siya sa doctrine ni Christ. Oo. May ang sinabi naman ni Yan Christ, yung mga magkahirap tanong eh, yan. no? Kaya pati purgatory talaga na manipulate ng Na-manipulate, ano? Parang ano eh, kailangan, parang for sale nga. Klarado. Kawawa talaga maging Parang ano eh, no? Roman, no? Oo. Silang buhay, mahirap pa. Kawawa Salvation maging- for sale yan eh, no? Yung sinabi Yung naman, kaligtasan. kay Jesus Christ naman, sinabi na, ang mayaman pagkahirap-hirap. So, tuloy natin, sabi, how does one know when a soul has finally been released from purgatory? No one. Yan ang tanong. Sumunod na How tanong. does we know? How does one know? Oo. As by the living. Paano mo malalaman? No? Alis na siya doon. Kung kailan, no? Talagang pakakawalan, di ba? Kanta lang ng kanta yan, please release me, let me go. Pero walang releasing, ano? Hanggang kailan yun? Yun ang hindi paliwanag ng Katoliko. Yan, hindi nila. Wala na naman sa purgatorio. Pag sinabi niya wala na magbibigay. Yun. Kasi nga, Hanggat yun sasabi, bigay niyo. actually, isa yan sa ano eh, isa yan sa binatikos ni Martin Luther eh. Yung sinabi niya yung 95 thesis na yan, isa yan sa talagang binakbakan niya ng gusto, yung the doctrine of purgatory, the doctrine yung prayer ng soul, yung pagpipray, no? Na magbabayad ka ng malaki para ipag-pray, no? Yan po yun. Kaya natin wala. So ito rin na, Kaya- isang maganda kung pang-ano natin, tanong sa mga Katolik. Oo. Okay, sige, naniniwala ka sa purgatorio. Ngayon ito. Paano malaman kung naalis na siya doon? Kailan? Oo. Kailan na releasing? Di ba? Oo. Di ba? Yung sumunod ka ng tanong, ay paano kung mahirap ka? Ang susunod na, no? Oo. Nakalagay dyan. Oo, walang pangbayad. Tama yun eh. Kaya sabi nga eh, might not many Catholics be paying for masses for loved ones no longer even in purgatory? How does the priest know? Di ba? Is it morally right of him to accept payment for masses for souls in purgatory? Parang bribery ito eh, no? Who may no longer be there? Is it right in the sight of God to charge a price for this anyway? Right ba yan? Sa mata ng Diyos? Di ba? Idoktrina nyo yan na it depends upon the price. Di ba? Para yung mga kaluluwa ng mga mahal sa buhay ay mapunta ng langit. That's the reason why, Bishop, na maraming politiko nagregalo ng sasakyan sa mga pare, Siguro, no? nagregalo ng mga kung ano sa mga donasyon para sa simbahan. Para kung halimbawa sila politiko, ang dami silang ginawa kasalanan, Oo. mamatay mo sila, mapunta sila sa impyerno. Maalala ni Padre, ay nako, si Congressman, Generous siya. napakalaki ng donation sa atin. Indulgence, Alalahanin eh. natin siya. Upang ang kanyang kalima Oo nga, eh. ay mapunta sa Ang St. Peter po, pag namatay ang pare, libre. Oh? Libre talaga. Ang pare, kaksan, libre yan. lalo na kung wala siyang St. Peter. Oo. Kahit wala. Basta pare namatay. Basta pare, Libre yun. St. Peter. Puri, ano, Naprotesta ah, mo kayo, paano pagpasok? dagdag benepisyo, no? Tingnan mo. Lahat ng pastor na Wala naman ayaw ko. nag-senior na, dapat libre na yun.
Wala pa naman. Pagi na. Malayo pa. Hindi kahit sa hospital ay correct me if I'm wrong. Sa US din, nakampay na Kaya sa away. may sarili, libre pa rin. di ba US ano yan? Ano naman pare yan? Libre sila, may sarili silang dorm. Yung mga Oo. pare na nakampay sa US na hospital. Ang lakas nila eh, no? Ang lakas nila sa gobyerno. Kaya, tingnan nyo, no? Wala kang, pagka merong city hall, merong katabing simbahan ng Katoliko. Nasa programa. Laging may lupa na nakaprepare. Pagka, itatayo pa lang yan. Meron yan para sa Government Catholic. Oo. Manipulated eh. Diba? Sa phase 1, Diba? Lahat ng itinayong syudad, hindi po pwedeng walang simbahan ng Katoliko. Ano nila eh, talagang minamahal nila yun sa ama nila demonyo. So, sabi nga, no, sa manual na sabi na, surely the doctrine of purgatory is the gold mine of the Roman Catholic Church. Gold mine. Minahan. Minahan ng ginto. Soso pa yan. Oh, yun pala. No? So, yung offering nila, wala lang yun. Yung offering na binibigay. Kasi barya-barya lang yun. Pero gold mine itong doctrine ng purgatory, no? Gold mine. Yung kinasal nga Bishop Noel, pare nagkasal eh. 20,000 ba sa pare? Kasal, 20,000. So sabi nga, as it plays on the tender feelings of loved ones and charge them a price for prayers that their departed may be delivered from the plains of torment. Oh, kita nyo, no? Yet, almost never gives them the glad report that their prayers have been answered. Nor can the members of a Roman Catholic Church call for an accounting of funds contributed for the church. Has no members with any rights whatsoever, only subjects. Di ba? Siyempre, kung sabi ko, kung mahal na mahal mo ang kamag-anak mo na namatay, di ba? Nakahanda ka magbigay. Siguro sasabihin ni Father, if the price is right. Di ba? Handa talaga magbigay. Handa nga eh, di ba? Oo, kasi mahal mo siya eh. Mahabang panahon eh. Oo. Kaya sila nagkokura para pag namatay sila, meron pang tubos. Kaya ganun na lang. Pati pamilya, asawa, anak, lolo, lola. Pati mga number 2, di ba? Meron. Tama. Para at least magmamatay tayo, tumbusin nyo kami, usapan natin yan ha. Oo, di ba? Mag-donate yan, kayo, ha? Donate. Special. Kaya pala, ang bilis yumaman. Di ba? May special mass. Special mass pa. Meron pang special regular na prayer yan, siyempre, di ba? May regular pa. Pero ang pare, para sa mga mahihirap lang. Bukas ang ating simbahan para sa mga nangangailangan. Pag namatay, So, we decline to go further in the grave excesses to which the doctrine of purgatory has opened the door, except to say that apart from the unscriptural doctrine, Rome could never have reaped her fabulous financial harvest. Fabulous, oh. Financial harvest. She needed a purgatory. Fabulous financial harvest pala talaga itong teaching na ito. No? Kaya ako naniniwala ko yung mga Kaya ako naniniwala ko yung mga politician na very close kay Father. Ay, yun na yung kanya. Financial harvest. Mayroon yung kaakibat na Father, Harvest I am there. very close to you. I gave everything that you wishes. Oo, Please don't diba? forget me Just when pray. I die, ha? kaya yung pala, Patubos mo. yung pala, That's totoo po. Totoo Kaya yun. para yumaman ng pasto. Nga? Kaya, ay.
Kaya kailangan malaman talaga yung katotohanan eh, no? Umaanin ka sa doon pinagpagalan. Sa laki-laki pa ng pera na binibigay ng Pilipinas sa akin. Diba? Talaga eh. Okay. What saith the scripture? Ano sinasabi ng talata? Amen. Mga kapatid, mga friend, mga Catholic diyan, ito po yung mga talata. So, sabi nga, let us never forget the Bereans who received the word with great eagerness, studying the scriptures every day to see whether these things were so. Dapat po maging mga Berean tayo. Wag lang po yung mga Berea. kung ano tinuro nila, okay na yon. Dapat po maging mapagsiyasat tayo. Amen? Yung mga katangian ng mga Berean, in Acts 17:11. So, the Bereans eagerly, as they listened to Paul's teaching, when he first came among them, would not receive them as their own, until first they had diligently searched the scriptures to see whether these things were so. So, ano susi, mga kapatid? Search the scripture. Amen. Whether these things were so. Hindi yung, kung ano ituro sa inyo, naniniwala na kaagad kayo. Di ba? Ecclesiastical teaching pala yan. Teaching pala, doktrina pala yan ng mga may gustong yumaman, di ba? O magkamal ng ng kayamanan. So, for this, God called them noble. Yung mga searcher, noble. Sincere Catholics who would truly obey God should follow their example. Oh, mga kapamahan, di ba? Tayo po mga sincere na mga Catholic. Kami, Catholic din po kami, galing eh. Nalaman lang po namin ang katotohanan eh. At ang katotohanan na ito nagpalaya sa amin. So sa mga kapatid natin diyan, naabutin ang aral na ito. Roman Catholic ka man, kailangan mo maging Berean. Amen. No? Kailangan mo yung tinatawag na searching the scripture. Huwag kayong agad-agad magpapaniwala, Yes. no? Sa mga turo ng tao. Huwag na kayo magbabayad basta-basta. So, yun nga who would truly obey God should follow their example, always subjecting the words of men, even of church leaders and church fathers, to the infallible, unchangeable word of God. Like the noble Bereans, they should search the scriptures daily and diligently to see whether these things are so. Amen? Oh. Kaya, pag ang turo, unbiblical, mag-isip-isip po kayo. Not only will the scriptures, even the Catholic versions of them, be searched in vain for the doctrine of purgatory. Wala raw po sa Biblia. Basahin pa ninyo ang version ng Catholic. Amen. Wala po. Hindi pa yung Bishop. Yung pipino tsaka bawang nasa Biblia. So, they will be found to refute it utterly. There, we learn that it is the vicarious work of Christ and of Christ alone that can purge from sin. There, God tells us that His Son. No? So, Hebrew chapter 1, verse 3. Basa nga po, 1:3 ng Hebrew. Ibasa siya sinag ng kanyang kalwalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Nang kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Oh. Sino po yung naglinis ng kasalanan? Si Christ. Hindi si Father. Hindi si Mother. Tama? Hindi ang church. No? Yun nga eh. Sabi nga, has effected man's purgation from sin and taken his seat
at the right hand of the majesty on high. No? Not referring to anybody. No? Ang naglinis ng kasalanan si Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo. No? Okay. Hebrew chapter 10 verse 11 to 14. At katotohanan ang bawat saserdote na araw-araw ay nangangasiwa ng patayo ay naghahandog ng madalas na gayunding mga hain na hindi makaalis kailanpaman ng mga kasalanan. Ngunit siya na makapaghandog ng isa lamang hain patungkol sa mga kasalanan magpakailanman ay umupo sa kanan ng Diyos. So, anong? Ay naghihintay hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay maging tungtungan ng kanyang mga paa. Klaro, di ba? Sabi sa 14, sapagkat sa pamamagitan ng isang paghandog ay kanyang pinasakdal magpakailanman ang mga pinapaging banal. Di ba? Amen. Sabi ng unang talata, and every priest, mga pare, stands daily ministering and often offering the same sacrifices which can never take away sins. Hindi makaalis. Di ba? Hindi makapaglinis. Hindi naman makapagtatanggal ng kasalanan eh. Yung mga ginagawa ng mga pari na yan. Klaro yan, maliwanag, di ba? Wala eh. But Jesus, but only Jesus, di ba? Amen. Not the priest itself. Scammer sila. Scammer. Having offered one sacrifice for sins, has taken his seat forever at the right hand of God. Kaya anuman panalangin po, no, nagawin ng mga kaparian na yan, maliwanag po diyan. Sabi nga, the Roman Catholic Bible further teaches that since Christ took all the punishment due to sin, believers are saved from it. Diba? Kita nyo ha? Turo ng Roman Catholic, Bible. Bakit ecclesiastical lang naman nanggahari? Ecclesiastical teaching. Dapat yung mga pinuno ng ecclesia, no? Ang ituro yung Biblia, yung Bible. Katekism ang tinuturo eh. Man-made doctrine. Diba? Man-made manual. Diba? Another one. 1 Thessalonians 1:10. Jesus, His Son, has delivered us from the wrath to come. No? Sabi nga, for God has not destined us unto wrath, but to gain salvation through our Lord Jesus Christ, who died for us in order that, whether we wake or sleep, we should live together with Him. Wherefore, comfort one another and edify one another, even as indeed you do. Kung ganyan ang katuruan ng doktrina ng purgatory, napapawalang bisa nila o pinapawalang bisa nila ang dugo ni Kristo. Amen. Na pinantubos niya ng kasalanan ng sangkatauhan. Yes. Tama ba? Yes. Di walang bisa yun. Sayang yung sacrifice ni Christ. Sayang yung pagbubo ng kanyang dugo. Sinungaling talaga. Di ba? Kung meron palang pag-asa ng sa prayer. No? Sabi nga the Catholic Bible teaches also that since this salvation from wrath to come is accomplished entirely by once for all sacrifice of Christ, men cannot gain it by works or prayers, but must accept it as gift of God. Amen? Oo. Wala na ako. Wala na. Another text.
Ito po yung mga, samantalang, sa damakmak itong mga talata na ito. Romans 3:24. Makibasa po. They are justified freely by His grace through the redemption which is in Christ Jesus. Amen. Di ba? They are justified freely. Hindi mo kailangan magbayad. Amen. Di ba? Sa pamamagitan ng biyaya. Hallelujah. Di ba? Thank you, Lord, for your grace. Sa pamamagitan po ng pagtubos. Thank you, Jesus, for No? At ang tubos, hindi yung pare. Amen. we are Hindi yung redeemed. madre. Hindi pare. We are Si Christ ang siyang tumubos. Amen. We are redeemed by the Di blood ba? of Jesus. Sa kanya yung redemption eh. Oh. Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is life everlasting in Christ Jesus our Lord. No? Not through the prayer of your loved ones. No? Not through the giving. Amen. Oh, mali yun, gano? And Ephesians 2:8-9, for by grace you have been saved through faith, Amen. and that not from yourselves. Di ba? For it is the gift of God, not as the outcome of works, Bless. lest anyone may boast. Amen. No? Not the outcome of the living of your loved ones. Kasi pwede ka magmalaki eh. Amen. Lord, ang dami ko na binigay dyan ah. Di ba? Para sa mahal ko sa buhay na yan. Million na yata binigay ko kay Father eh. Oh, pwede ka mag-boast. Di ba? Eh Lord, nagpatayo nga ako ng simbahan eh. Kaya dapat eh maligtas na yung mahal ko sa buhay na yan. Napakalaki ng donasyon niya. Oo, laki ng donation ko eh. Magbo-boast ka, di ba? Things pa rin. Pwede. By works. By works nga. Works talaga sila. Hindi biyaya. Another one, Psalms 48:8. No brother can redeem, nor shall man redeem. He shall not give to God his ransom. Oh. Wala raw po pwedeng tumubos sa kanyang kapatid. Amen. Diba? Oh. O sino man na po pwede magbigay ng ransom alang-alang doon sa kanyang kapatid. O pwede yan kapag personal na kasalanan. Pero yung pagdating sa buhay na walang hanggan, wala pong ganun. Amen. Diba? 48:8 ng awit. Kung ano ang aming narinig ay gayon ang aming nakita sa bayan ng Panginoon ng mga ukbo, sa bayan ng aming Diyos, itatag ito ng Diyos magpakailanman. Okay. 49:7 ng awit, awit. Away. Hindi alam mo. Wala sa kanyang makakatubos na ano Wala. pa mang paraan sa kanyang kapatid, ni magbibigay man sa Diyos ng pagtubos sa kanya. Oh. Diba? Eh, tinutubos nila eh. Binabayaran nila eh. Diba? Nagpapadasal sila eh. Eh, wala raw eh. Kahit million pa, billion pa ibayad mo dyan, ibigay mo dyan, hindi kayang tubusin yan. Diba? Walang anumang pantubos eh. Natubos na nga eh, may tumubos na nga. Diba? Hindi mo pwede yung kapatid mo o mahal mo sa buhay. For there is one God and one mediator between God and man, himself man, Christ Jesus, who gave himself a ransom for all. Amen. Thank Amen. you, Lord. Thank you, Jesus. A ransom for all. Amen? Yes. So, hindi po effective yung sinasabi nila. Walang purgatory. Wala yung ano na yun. Sorry to say. Di ba? Hindi na ako
Hindi pasado. Unscriptural. Sinasabi, Pope Francis. wala nang nakita. Okay. Purgatory is absent. In the light of the Word of God, even as translated by the Roman Church, no? Sa salita daw, no? Sa liwanag na salita ng Diyos, kahit na yung Bible ay translated ng Roman Church, ano? There could not be a purgatory for believers after death. Wala talaga. Much less could human works or prayers help pay the penalty due to sin. Lalo yung mga ganun, ano? Wala po, hindi na po pwede yung human works or prayer ng mga buhay para bayaran ang kasalanan ng kanilang mahal sa buhay na namatay. Alam din ng mga pare na Alam nila yan eh. na walang purgatorio. Kasi nga yan, ang nababasa. Oo. Pero, oo. Sideline kasi nila yun. Mawala sila ng gold mine. Gold mine eh. Kasi na sila wala ng sideline. No? Wala, Kaya di ba? naman talaga yung ano, Tanggalin nila yung doktrina na yun. ano niya sa nila. Kaya lang, maalis naman po sila sa kanilang profesyon. Pag inano na, kinontra nila yung doktrina ng Catholicism. Hindi magiging sa Maalis sila, mawawala sila sa... Kaya, yun din ang isang Wala, compromise talaga Ako compromise talaga. Kasi ang teaching. ano nila eh, pwesto nila, position nila. Oo. Di walag ka, di ba? Iwalag ka. Di walag ka. Hindi ka na magiging pare. Wala ka nanalo. Sabi nga, further, the thought of purgatory should and necessarily thus strike fear into the hearts of sincere and thoughtful Roman Catholics. Yet their own Bible clearly teaches in Habakkuk chapter 2 verse 14 and 15, Hebrew pala, Hebrew. Basa nga po, Hebrew 2:14 and 15. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay na kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan. Sa mga katuwid ay ang Diablo. At maliligtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangag sa ilalim ng pagkaalipin ng sa buong buhay nila. Okay. So sabi nga, even before the crucifixion of Christ on Calvary, we are told that Lazarus at death entered immediately into bliss. Oh. Di ba? Pasok siya doon sa paradise. O, di ba? Paraiso. Mahirap ito, di ba? Si Lazaro, pulubi ito, no? Pulubi. Kaya kita yung kinukontra yung ano. While the rich man entered immediately into torment. Agad-agad, napunta daw sa dako ng pagdurusa o paghihirap. With no hope of escape. May nakapagitan. Yes, wala nang hope. Wala nang ano. In Luke chapter 16 verse 22 and 23. While to the dying thief, our Lord said, "This day thou shalt be with me in paradise." Wow. Oh, Mapalad siya. napalad ano? Kasi nagdeklara siya ng pananampalataya niya. No? Alalahanin mo ko pag nasa paraiso ka na. Kaya ngayon din, sasama kita sa paraiso. And, Paraiso nga dito ko nila. Hell, di ba? Paradise. oh, Yung yung ano kasi, may dalawang department eh. Isang department ng Abraham's bosom at saka isang department ng hell. Fire department. And in the underground. Oo. Dalawang department siya. Kaya tumingala yung nasa ibaba,
Di ba? Nunong Abraham, sabi. Baka po pwede. No? So, in torment, yung isa naman, doon sa piling ng ating, ni Nunong So, Abraham. nakita nung nung magnanakaw yung lugar na yun. Kasi sabi na. May knowledge siya. Oo. Knowledge pa lang siya. Kasi mamamatay pa lang eh. Alam niya na merong, Nung sinabi may niya, kaharian ito. Hindi, pagsasama kita. Sabihin, Naisama niya. isama niya. Oo, sinama niya talaga nung mamatay. Diba? Sinabi niya, pangako niya yun eh. Ngayon din, mamamatay na tayo. Diba? You will be with me in paradise. So, and if a thief be thus permitted to pass directly into bliss at death because of his faith in Christ, surely, Surely. Surely. those who have lived consistent Christian lives should expect no less gracious a reception. Amen? So, sigurado po yun, Hihira itong magnanakaw na ito. Mabuti, Talagang wala puro kasama na ginawa niya, by the bell. Saved by the grace, by the bell, saved by the bell, saved by the grace. You can save by the grace. Wala nang bautismo dyan. Hindi na siya makakagawa ng mabuti. Kaya, when we pray doon sa mga may sakit na lalo na dahil importante nang kasi agad eh. Kasi ulaw mo sa kanya. Oo. O pwedeng save by the grace nga, o save by the bell. Si Lord na nakakaalam. Di ba? Twice na kasi nangyari sa akin yun. So, pero yung may sakit, tinatanggap ko sa Panginoon. After 10 minutes, namatay ang tao. Oo. Sa hospital, hospital. Tapos isa naman, alas 11 ng gabi, tinatawag ako. Wala si Bishop, ako. Dating na madaling araw, alas 3 yata, namatay. Oo. Gift ni Edwin yun eh. Pag may mamatay na. Tinatanggap ko. Wala pang pangatlo yung nako. Yung paano tinatangin ka, mamatay ko na. Ayan. Oo. Ministry ng mga naghihingalo. Pag yung ayaw bumigay, di ba? May mga Hindi kilala din ba tumatanggap? Patawag ni Sabihin, parang yung magnanakaw to, no? Ilang ka na ng mamamatay ka na. Kasi marinig ko pa ng salita. Magkaroon ka ng chance. Oo. Nagano siya eh. Yung puso niya, yung pananampalataya niya kay Christ eh. Paano ka maniniwala na yung kasama mo nakapako na yan, merong paraisong, di ba? Merong sariling paraiso. Pero ito, nakarinig ito, Diba? yung magnanakaw na to, nakarinig ito ng gospel. Nakarinig siya. Before, maaari. nakapagana. Yung sinabi mo kanina, yung magnanakaw na yan, Yan sa mga soldier eh. yung magnanakaw sa krus ng Kalbaryo, nung sinabi niyang alalahanin mo, Oo. automatic natanggap niya yung cancellation Today, of penalty. Yun, cancelled At saka na. sacrament, Oo. reconciliation. Yes. Automatic niya. Oo. Kasi ngayon din pagsasama na tayo. Kaya, ang doon, Hindi mo siya nasisi. yung cancellation yung cancellation ng penalty ng kasalanan ng tao, hindi yung patay ka na. Oh. Buhay pa, Nag-confess ka. canceled na. Dahil nga naglapat ng pananampalataya kay Kristo eh. Hindi yung patay, walang patay na makakancel ang Para sa buhay, ang kasalanan. cancellation of penalty. That is the meaning, yun ang ibig sabihin ng talata eh. Oo. Ligtas ka. Di ba? Naniwala siya na yung kasama niya na si Kristo nga eh may paraiso. Di ba? Kaya sabi, Ligtas ka. kaya yung mga patay po, wala na pong pag-asa. Wala na kahit basa lang Di ba? sa mundo. Pag namatay, yun nga, may eternal punish, merong intermediate state, hindi purgatory, hell pa rin. Impyerno po ang pupuntahan nila. No? Yung Hades na yun. And after ng resurrection, pagkabuhay na maguli nila, no? Bibigyan ng bagong katawan at dadalhin na po sa tinatawag na
eternal punishment na, yung lake of fire. Doon na, habang panahon na sila doon, hindi po mawawala ang kanilang, hindi madidissolve sila. Doon maghihirap sila for eternal. Yan po yung katotohanan. Kaya, importante yung paniniwala niya. Kasi sabi nga, Yes. John 3:18, he that believeth on him is not condemned. Oo. He that believeth not, Not is believe. Condemned already. Di ba? Talagang, sige, pagpatay ka, di ka naniwala. Wala na maniniwala. Patay ka na nga. Unconscious ka na nga eh. Di ba? So, okay. Kaya nakakaano po, minsan sa mga mamahal natin sa buhay. Oo, naku, oo. Natin, Hanggat ayaw buhay. nilang tumanggap kahit na Yes. binabahagi natin. Ayaw. Nakakalungkot, nakakatakot. Tapos pinamatayan nila. Oo. Actually, realidad yun. Totoo na ano eh. Alam natin. Ayaw lang natin sabihin sa kanila. O ano. Oo. Pag ang mga mahal natin sa buhay at napakatagal na natin niyayaya, inabagagi na ng salita ng Diyos, matigas ang mga puso, kinamatayan nila yan. Huwag niyo sasabihin na kay Lord yan. So, Walang Maging honest tayo, katotohanan. no? To be honest lang. Biblical naman, hindi naman tayo humahatol. Biblical speaking. Ano nang gagamitin natin? Pampalubag na loob. Ano gagamitin natin? Papalubag loob na lang. Wag na hindi. Kasi minsan sabi, pag-pray po ninyo yung aking mahal sa buhay na namatay. Ang dahilan po ng pagpunta po namin dito para sa buhay. Para sa buhay. No, hangga't buhay, may pag-asa. Pag namatay, pag kinamatayan mo ang pagiging makasalanan, eternal ka po na parurusahan doon sa kabilang buhay. Wala na pong purgatorio. Wala pong pag-asa. No? Amen. Amen. So, yun po yung tinuturo doon sa paradise na ito, no? Yung nagdeklara. Indeed, the Catholic Bible, like the Protestant Bible, teaches that today, believers at physical death depart immediately to be with Christ. Oh, amen? Immediately. Kaya nga sabi ni Paul for me to live is for Christ and to die is gain. Philippians 1:21-23. For to me, to live is Christ and to die is gain. Indeed, I am hard pressed from both sides, desiring to depart and to be with Christ, a lot by far the better. No? Para sa kanya raw, no? Ang desire niya, mag-depart na. Punta na sa langit. Di ba? Para mapunta na kay Kristo. Kasi hindi mo makakapiling si Kristo kung buhay ka pa. Sino yung gusto na makapiling si Christ? Huwag muna, no? Marami pa kaming gagawin. Nagmamadali. Pero hindi naman kami nagmamadali, Lord. Alam namin diyan kami papunta. Amen. So we even had the courage to prepare, to be exiled from the body, to be at home with the Lord. In 2 Corinthians chapter 5, verse 18. To be absent from the body is to be at home with the Lord. Amen. So, ang layo-layo sa katotohanan, ang doktrina ng purgatorio. No? That is unbiblical. Huwag po kayo magagalit sa amin. That is the truth and nothing but the truth. Amen. The Bible said, John chapter 8, verse 32, and you will know the truth, and the truth shall set you free. Kami rin po, dati po kaming Roman Catholic. Yes. Baka mas matindi pa kami sa inyo nung araw. No? Pero sa biyaya at grasya ng ating Panginoon Diyos, nung magbasa kami ng Biblia, nalaman namin ang katotohanan, pinalaya kami ng ating Panginoon Diyos. At ngayon ay naglilingkod kami sa Panginoon Diyos sa pamamagitan po ng Bibliang kaparaanan. God bless us all. To God all be the glory. Amen. Let us pray. Bishop Al, close us in prayer. Praise God. What a wonderful message. Sabi ng last verse, 2 Corinthians 5:8, we even have the courage to prepare
to be exiled from the body and to be at home with the Lord. Ganda naman kami. Glory to Lord, God. we thank you, Lord, for your word. Thank you, Lord, hallelujah, for enlighten us about, hallelujah, regarding the purgatory. Lord, we thank you, Lord, na pinalaya mo kami sa mga bagay na ito. Natutunan namin, niyakap namin ang katuruan na sinasabi ng iyong mga salita. Nabubuhay kami sa pamamagitan ng mga salita mo na nagbibigay sa amin ng katotohanan at ng kalayaan. At higit sa lahat ng pag-asa, hope, upang sa iyong piling kami, O Lord, hallelujah, ay makasama. Salamat, Panginoon, sa aking mga kamag-aral na narito physical, maging sa online. We thank you, Lord, hallelujah, for the time that we spend studying the word, your word, O God. Lord, we honor you in our midst right now. And we thank you, Lord, hallelujah, for the opportunity to grow in the knowledge of you. Lord, continue to help us to be submitted, to be humble, na matuto kami magpakumbaba, yakapin, tanggapin ang mga aral na aming natutunan, at maipamuhay at maituro ito sa mga tao, sa mga aming mga miyembro. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, lalo na sa aming tagapagturo. Lord, ang aming bishop, ang aming chairman, Bishop Jesus Roque, na patuloy mo siyang gamitin pa sa mas malawak mo pang gawain. Hallelujah. Salamat sa mga buhay na meron kami. Salamat at nakatitiya kami na kung sakali man kami, O Lord, ay lubisad sa mundong ito. Hallelujah. Nakatitiya kami. O magitan ng pananampalataya na kami, O Lord, at na ikaw ay aming makakapit. Yes, Lord. Panamis na pangalan ni Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. God bless po. Ayan. Pastor Ed Villamor, Pastor Erlinda, okay, Pastor Flor Delis Padua.